Hello guys, so now we will start for the new topic of simple vapor compression cycle, but now regarding effect of operating condition, part 1. Okay, so now our main objective for this vapor compression cycle effect of operating condition is to discuss the effect of temperature, superheating, subcooling, and its combination, to provide schematic drawing and understand the drawing pH diagram, to show the step-by-step calculation of effect of operating condition. So dyan, papasok na yung effect of superheating the sumption vapor, effect of the subcooling liquid, effect of the increasing the vaporizing temperature, increase the superheating and the sumption vapor, effect of increasing condenser temperature. So, ayan, step by step muna natin yung solution dyan. Gagawin natin yung part 1 muna tayo, ha? Okay. Okay guys, so now we will start for the new topic of simple vapor compression cycle, but now lagyan naman natin ng effect of operating condition. So, itong dalawang ito, kaya yung una muna nating i-solve the topic. So, ang effect of superheating sumption vapor, then effect of subcooling liquid. The next part, ito naman. Itong tatlong ito. So, ito yung part 2. Effect of increasing the vaporizing temperature. Effect of the superheating and subcooling. So, combination siya na itong superheating and then subcooling. And then, effect of increasing condenser temperature. So, dito, papakita natin yung mga step-by-step solution kung paano siya nakukuha. At the same time, magagamit nyo rin to kung kayo nagtitake ngayon ng refrigeration system. Kasi usually sa mga libro, hindi na kasi pinapakita yung mga step-by-step solution kung paano siya na sinasolve. So dito, ipapakita natin kung paano siya nag-arrive sa ganong solution. Okay? So, ngayon, isusulat ko yung problem dito sa number 1. Effect of superheating the vapor, sumption vapor. Okay? Okay, so ito yung problem natin sa superheating of sumption vapor. So, ito yung problem. Ang given natin is, ang refrigerant niya is R134A. And then, ngayon, ang sabi, superheating the sumption vapor from saturated temperature of 0.14 megapascal at 15 degrees Celsius. So, ibig sabihin, nag-increase yung temperature niya dun sa sumption vapor. And then, pinigay yung given ng ideal refrigeration natin, yung sa simple vapor compression cycle natin. Ito yun, P condenser is 800 kilopascal, and then pressure ng evaporator is 140 kilopascal. Then, nagbigay din ng mass ng refrigerant, which is equal sa 0.06 kg per second. And then ngayon, ang gagawin natin is i-compare natin. So parang comparative study ang gagawin natin dito. So compare the following. Yung QA, which is the refrigerant capacity ng natin, ng effect of operating condition, work of compressor, COP, volume flow rate ng refrigerant, and then P condenser. Q na condenser pala. So, yun yung heat rejected dun sa condenser. So, ngayon, parang ang gagawin natin dito is i-check natin kung sino yung mas mataas na value dito sa ideal saka dun sa ginawa natin ng operating condition, which is the superheating sumption vapor. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano yung step-by-step solution nito. Okay? So, ito na. So, gagawin natin dyan, is i-combine natin yung ideal na SBCC dito sa effect of superheating sumption vapor. So, gagawa muna tayo ng pH diagram para mas maintindihan. Kasi ito yung guide natin. So, pH diagram, gawa ka ng pH diagram, then saturation curve. Okay?
refrigerant curve. So, from here, point 1. Then, kakaroon tayo dito ng isentropic constant dito. So, point 2. And then, straight here. Kakaroon tayo ng constant pressure. Okay. And then, dito, magkakaroon tayo ng mixer. Okay, so nakalimutan ko yung ano. Okay, so ito yung 3. So nagkaroon tayo dito ng throttling process or what we call the isenthalpic constant. So constant H dito, constant pressure, heat rejection. Dito naman constant constant entropy. So S1 is equal to S2. And then here magkakaroon tayo ng isobaric, so constant pressure, but heat absorption. Dito heat absorption, dito dito ano ba? Dito heat rejection. Okay, so 4. Okay? And then after that, i-connect natin yung effect of superheating suction vapor. So suction vapor dito lang gagaling yun. So ang mangyayari, nag-increase daw siya at 15 degrees Celsius. So it means yung ano natin, nasa labas na siya ng curve natin. So it means dito siya sa portion na to. So sabihin natin, meron tayong pa-curve dito na paganyan. So sabihin natin, yan yung 10 degree, yung positive 15 degrees Celsius. So yan yung ano natin, tawag doon yung superheating of suction vapor. And then after that, i-reconnect natin yan dito sa panibago. So ito na yung panibago mong curve, yung constant entropy mo at S1 prime is equal to S2 prime. So ito magkakaroon ka ng actual na dito. Okay? So it means, ano ba ang magiging ano yan? Magiging effect niyan dito sa ano natin? So kung pagbabasahan natin yung refrigerating capacity, refrigerating effect, from here to here, sabihin natin, ito yung area niyan, ito rin yung area niyan. So kapag kinuha mo yung difference niyan, so assume natin, ang makukuha natin dito is 10 kilojoules per kilogram, kung lang ha. And then, after that, i-compare natin itong portion na to dito. So, ano mangyayari? Mag-i-increase yung vapor niya. Tama? Mag-i-increase yung difference niya. Sabihin natin, magiging 15 na siya. 10 kilojoules. It means yung refrigerating effect niya is nag-increase. So, anong mangyayari naman dito? Anong mangyayari dito sa difference na itong dalawa? Kung ito yung pagbabasehan natin, ideally. So, ito yun. Itong portion na to. So, kung pagbabasehan natin, yung area nito is maliit. Compare dito, lumaki yung compression ano natin, work na tinatawag. So, makaka-apekto yung increase ng suction na natin, yung suction vapor. So, ang mangyayari is tataas yung compressor work na hindi natin kailangan kasi nga pwedeng masira yung compressor natin. Okay, kasi sa sobrang laki ng capacity. Okay, so ayan yung analogy natin dyan. Okay, so ito yung refrigerant MR. And after that, isa-solve na natin yung mga value niyan. Okay, so ito, makukuha mo tong H1 dito sa value na to. So H1 will be equal to Hg at this point, at this pressure. So pressure na ito, ano bang pressure na ito? Evaporator. Doon ka sa pressure ng evaporator pupunta. Okay? And then after that, kukunin mo yung S1 niyan. So yung S1 will be equal to Sg at evaporator, P evaporator. So itong Sg, yan yung vapor phase na itong
entropy natin. So, Sg. Okay, sa vapor siya. Then, ang gagawin natin is S1 will be equal to S2. Kasi nga, nagkakaroon tayo dito ng constant entropy or adiabatic condition dito. Okay? So, isentropic condition dito sa portion na to. Kasi compressor nga siya. Kasi pinapump niya. And then, after that, kukunin na natin tong si H2. So, H2 will be equal sa H at pressure ng condenser, then S2 is equal to S1. So, ayan yung condition natin para makuha to. Then, itong si H3 naman, si H3 will be equal sa HF at P condenser. So, ano yung HF? Then yung enthalpy, liquid enthalpy ng ano natin, ng P condenser natin. So, enthalpy, liquid siya, liquid state siya. And then, H4 will be equal sa H3. Kasi, nagkaroon dito ng isentropic, isenthalpic. So, constant H. Constant H ang nangyari dyan. Okay? Kasi dumaan siya sa throttling valve. Naapektuhan lang yung pag-decrease ng pressure but the same yung enthalpy natin. Okay, so ito yung sa ideal. Makukuha natin siya by means of this. Then, second one, ito naman, paano kukunin to si H1. So, si H1 dito, kasi dito, makukuha na agad natin yung H3 neto is the same dito. Tama? H3, H4 is the same na makukuha natin kasi parehas lang naman, di ba? Ito lang yung kukunin natin dyan na value. Saka ito. Okay? So, H1 will be equal sa H at yung pressure na ito. Ano yung pressure niya? P evaporator. P evaporator and 15 degrees Celsius. So, pupunta tayo dun sa superheated region. So, dun pupunta tayo dun sa superheated table na itong refrigerant na to. So, pagtutugma natin itong kung ano yung given na pressure dito, pagtutugma natin sa 15. Which is given dito is 140 kilopascal. Tama ba? 140 kilopascal. Ito naman 800 kilopascal ang given natin dito. Okay, so ganun lang gagawin natin. So itong 140 saka yung 15 pagsasama natin yan, pagtutugma natin yan. Okay? And then after that, makukuha mo yung H dyan. Then kunin mo na rin yung ito prime natin, gawin natin itong prime kasi nga H1 prime yung magiging ano mo dito, value. Ito naman H2 prime. Okay? Kasi panibagong value na tayo. Superheating na tayo. And then, S1 prime will be equal sa S at ganun din, pressure ng evaporator and 15 degrees Celsius. So, doon mo rin siya kukunin. Wherein, itong si S1 prime mo is equal to S2 prime. Okay? So, ganun ulit ang gagawin natin. Then, para makuha si H2 naman is H at anong pressure to? Pressure ng condenser. So, pressure ng condenser at S2 prime, S1 prime is equal to S2 prime. So, dyan mo siya makukuha. Okay, so, linear interpolation lang ang gagawin mo dyan. At the same time, makukuha mo na yung lahat ng value. So, dyan natin makikita kung nag-i-increase ba yung ano natin, yung refrigerating capacity natin or nag-decrease. So, makukomplete natin yan by ano natin, dun sa table. Kukunin natin lahat ng value. Pero, sa ngayon, ang ginawa lang natin is graphical. So, pinlat lang natin yung lahat ng value niyan. Okay? So, ngayon, proceed na tayo dun sa calculation. Doon muna tayo sa table. Okay? And then after that, ipa-plot ko dito.
Okay guys, so now let's start na tayo dun sa pagkuha ng value ng mga enthalpy natin. So first, ang given natin is 140 kPa. So dito muna tayo, isulat natin yung value dito. So 140 kPa. kPa yun yung sa PE evaporator. PE na lang, PE evaporator. And then, after that, may given tayong 800 kilopascal equal sa P ng condenser. Condenser, tama? Then, nagbigay ng mass ng refrigerant, this is equal sa 0.6 kilogram per second. And then, after that, ito yung pressure natin sa point 1. So, pupunta tayo dun sa itong refrigerant table pala na to is R134A. Okay? Pressure table. So, ang gagawin natin is kunin natin yung value ng 140. So, punta muna tayo dito. Okay? So, i-highlight ko. Ito yung value. Therefore, makukuha na natin yung value ng H1 nya. H1 will be equal sa SG. Ito yung saturated vapor natin. So, kunin ko yung value. So, H1 will be equal dito sa itong part na to. Okay? So, copy-paste natin. And then, yan. Okay, yan yung value. And then, H2 ay S1 pala. S1 muna tayo. So, si S1 will be equal sa S2. Okay? And then, kunin natin tong value na to. Okay? So, yung value na yan, ipa-plot natin yan dito. Okay? Yung value na yan. Then, after that, punta tayo dun sa sa pagkuha naman ng S2 natin. H2. So, si H2, sabi ko nga, is equal dun sa H at yung pressure mo is 800 kilopascal or 0.8 megapascal. So, punta tayo dun sa 0.8 megapascal. Tapos, ipagtugma natin itong 0.4456. So, 0.456. So, nandito na tayo sa 800 megapascal. Ito na yun. Ito na yan. Ito na yung part na yan. Ito na tayo. So, lagyan ko ng highlight. Highlightan ba natin? Ay, wag na. Sige, okay na yan. 800. Dito na tayo sa part na to. And then, kunin natin. Saan ba itong malapit itong 0.4456? So, nasa gitna siya netong ito. Tama? Gitna na itong dalawa. Itong dalawang to. Nasa gitna na yan. So, ngayon, kukunin natin yung value ng dalawang yan. And then, after that, i-interpolate natin. Interpolate natin yan. So, kunin ko muna yung calculator. Yung calculator natin. Dito sa, Casio calculator. Okay. Tapos, ngayon, i-calculate natin dito. Sama natin yan dito. Okay. So, pupunta tayo dun sa linear interpolation. So, since linear interpolation ka, pupunta ka dun sa stat 3 and then, itong linear, yung 2. Okay? Then, kunin mo tong dalawang value na to. Okay? So, kunin natin yung dalawang value. 276.29. Then, enter. Then, 276.45. Then, doon tayo sa kabila naman. Sa kabila tayo. So, 0.9183. Enter. And then, 0.9480. Enter. And then, after that, may given tayo na ito. So, ito, i-input natin to. Tama? Input natin to. Tandaan nyo ha. So, AC muna tayo. AC, shift, stat, regression. So, regression, ano ba yung nawawala doon? Yung value ng H natin. So, therefore, yung X. Tama? And then, input natin yung ito. 0.94456 equal. So, therefore, ito na yung magiging value natin. So, 275, lagay natin, 275.389. Yan yung value ng H1 natin. Then, after that, punta naman tayo dun sa value ng
ano natin, sa 800 kilopascal. Kasi nga, sa 800 kilopascal, alam mo ba yung H3 is equal dun sa HF at 800 kilopascal. So, ito yun. Okay? So, 800 kilopascal. So, ibig sabihin, ito yun. Tama? So, ito yun. 95.47. So, lagay natin dito. 95.47 H3. 95. Copy paste na lang. 95.47. Which is equal din to sa H4. Tama? H4. Okay. So, kompleto na tayo na lahat ng mga value. Okay. And then, ngayon, proceed naman tayo dun sa, nawawala na H1 prime. Tama? So, H1 prime. Yun yung nawawala, di ba kanina? So, H1 prime naman is makukuha natin dun sa given kanina na ang sabi is yung pressure dun sa evaporator will be equal dun sa 15 degrees Celsius. Which is, andito siya sa superheated table. Okay? So, dito tayo pupunta. Superheated table, ito yun. Ito na yun. Itong part na to. Okay? So, ayan. Okay? Bakit naka-hand? Okay? Itong part na to. Okay? And then, pupunta naman tayo dito sa, since wala dito yung 15, magkakaroon ulit tayo ng interpolation. Okay, so ang gagawin natin, interpolate na ito natin itong dalawang to. Yung 262.93, kasi ito, 271, itong 1 point something. Okay, so punta ulit tayo sa calculator, then shift, shift stat data. Mali. So shift stat data tayo, so palitan natin lahat ng mga value na yan. So dito tayo, ito na, input natin yung so, lagay natin 262.93 and then 271.38 and then input mo yung 1.0331 then 1.0624. Okay? And then AC ulit, shift start regression 5. So, since ang nawawala ulit natin is si enthalpy ay hindi pala mali pala tayo doon, dapat wala pa tayo given, so dapat doon tayo sa 10 pala. So shift stat data ulit tayo, so palitan natin to, hindi natin kailangan, so 10 then 20. So enthalpy naman hinahanap natin, direkta. So ang hinahanap dito is si x. Okay, so therefore shift stat regression then x, then lagay natin dito yung 15 degrees Celsius. Therefore ito ang sagot ng H1 prime natin. So, 276.155. Okay, yan na yun. Yan na yung H1 prime natin. So, ngayon, ang kailangan naman natin is si S1. Okay, so S1 ang kukunin natin kasi para magkaroon siya ng equivalent dun sa S2 prime. Okay, so, palitan ulit natin yung value. Punta tayo sa data. And then, palitan natin ito ng 1.0331. And then, 1.06 624. Okay? And then, AC ulit. Then, shift stat regression. Shift stat regression. Then, X. And then, lagay mo dito yung 15. So, therefore, ito na yung value ng S natin. S1 prime will be equal sa S2 prime. Okay? So, ayan. Lagay natin. So, 1.04775. Okay, yan na yung mga value natin. Okay, and then, after that, kompleto na tayo ng value. Punta naman tayo dun sa, superheated table. Superheated table, but now, equal naman siya sa S2 prime is equal to sa S1 prime. So, punta tayo sa 800 kilopascal ulit. Ito yon. And then, pagtugmain natin itong, itong value na to na 1.4. So, saan ba siya nasa gitna? Kung mapapansin nyo. So, ibig sabihin, ito yung lower value, ito yung higher value. Okay? So, it means, itong 70 to 80. Okay? 70 to 80. So, ngayon, interpolate ulit natin. Punta tayo sa interpolation. So, shift stat data. Then, palitan natin ang value. Itong 306.88.
lagay mo, then 316.97, then doon tayo sa 1.0408, then 1.0698. Okay, then hinahanap natin dito is yung value ng h natin. Therefore, shift start regression, then 4. Then input natin yung value ng entropy natin, which is equal sa 1.04. Ito yun, 1.04. So 1i. Okay, so lagay natin dito tayo. Okay, 1.04775. Therefore, ang sagot natin is H2 prime will be equal to 309.2981. Okay? So, ayan yung value natin. Okay? So, kung mapapansin nyo, ayan na, kompleto ko na ng mga value. Okay? So, ngayon, ang gagawin naman natin is to compute the value ng QA. So, QA muna tayo ng ideal. So, lahat muna ideal muna tayo. Ideal muna ang kukumputin natin. So, QA will be equal sa mass ng refrigerant multiplied by H1 minus H4. So, kung kukumputin natin yan, so, 0.06 multiplied by ito, H1, compute natin dito, minus yung H4 natin. Ito rin yun, di ba? Okay. So, H4 natin. Okay. Then, compute. So, now, compute. Natakpan. Lagay natin dito. 0.6 multiplied by 239.16 minus 95.47. Okay. So, therefore, ang sagot is 8.6214 kilowatts. Okay? And then, after that, hinahanap naman si QR, yung rejected, which is equal sa mass ng refrigerant multiplied by H2 minus H3. Okay? So, equal naman yan sa 0.06 ulit. Then, multiply natin sa H2 natin, will be equal sa 275 minus yung H3. H3 will be equal dito rin. Tama? Okay? So, ngayon, papalitan lang natin itong value nito. Dito natin papalitan. Palitan natin to kasi ayan lang naman na bago. Palitan natin dito, 275.389. Okay? Equal. So, therefore, ang sagot is 79.514 kilowatts. Okay? And then, hanapin naman natin yung natin, yung B1. So, si BR will be equal sa B1. Nakalimutan natin kung yung B1. So, madali lang yan. B1 multiplied by mass ng refrigerant. Okay? Mass ng refrigerant. Paano natin kukunin si B1? So, pupunta ka lang dun sa, so since alam mo naman yung pressure natin is 140 sa B1. Okay? 140. Okay? So, pupunta ka dito sa saturated vapor. So, it means, ito na yun. Ito na yung value nyon. So, kunin na natin dito, equal to ito. So, lagay natin dito para hindi tayo maguluhan. So, B1 or BG, yung saturated vapor natin sa 0.1. So, 0. Ito rin siya, multiplied by 0.06. Okay? So, ayan. Input natin dito. Okay? So, input natin 0.14, 0414 multiplied by, nawala. 0.14, 014 multiplied by 0.06 equal, ito. So, ang sagot is 8.4 times 10 to the negative 3. Okay? Negative 3. Ngayon, anong unit niyan? So, ang unit niyan is cubic meter
cubic meter per second. Mali yan, mali. Ngayon, si W compressor naman. So, work ng compressor or power ng compressor na tinatawag. Kasi, kilowatts sa magiging given mo dyan, di ba? Power yan. And then, mass ng refrigerant multiplied by H2 minus H1. Diba? And then, pasok natin lahat ng mga value na to. Okay? So, ito rin yan, di ba? Yan na, ito rin yan. Pasok din natin yan. Ito lang papalitan natin. Tama? Ay, mali. Okay, so ayan ang papalitan natin. Okay, papalit nun. So, tanggalin natin ito 9, saka 16. Okay, so H2 minus 15, so ilan yan? Computin natin ulit. So, ilan yan? 0.06 multiplied by 275.389 minus 2, mali. 0.06 multiplied by 275.389 minus 239 pala. 239.16. So, equal to, maliit lang, 217 lang yung 217.374 kilowatt. So, ito yung, natin, sa WCOM. Ngayon naman, si COP ang kukunin natin. So, COP will be equal sa work QA or the refrigerating capacity multiplied by, divide by work ng compressor. So, ilan? Ilan ang makukuha natin dyan? So, i-divide mo lang to. QA na nakuha natin. Ayan. Then, divide ito. Okay? So, ilan yan? Ilan yan makukuha mo dyan? Okay? So, computin ulit natin. Ayan tayo sa delete. Delete natin yan. AC. So, 8.62, 14, divide 2.17, 17.374. Okay? So, therefore, ang lalabas is 3.96. 3.9661. So, yan yung sa COP natin. Ngayon, gagawin natin is i-versus naman natin siya sa ideal. Sa actual, which is the nagkaroon tayo ng superheating. So, nagkaroon tayo ng superheating ng suction vapor. Tama? So, ngayon, copy-paste lang natin to. Copy-paste lang natin to lahat. Okay? Then, recompute tayo. Okay? Okay? So, ito, magiging prime na to. Prime. Ito, magiging prime. Okay? Prime. Okay. And then, ngayon, ito rin yung B1 natin. Sa B1 naman natin, magkakaiba naman ang value yan. Okay? So, punta naman tayo dun sa computation. Sa ito, prime na to. Okay? So, ito, mababago na to. Hindi na ito yan. Okay? Kakancelin natin yan. Sasagot. Okay? So, sa QA muna tayo. So, sa QA, computin natin. So, 0.06 multiplied by 2, papalitan na natin ang value to. Okay, hindi na yan yung value. Ito na yan. So, 267. Ikot natin dito. So, 267 dapat yan. 267.15. 15.5 minus, mali, 0.6. 275.15.5 minus, yung ano ko. Kasi, 275.55 minus 95.47 equal to 10.78. So, therefore, ito ay 10.78. 7811. Okay, 7811. And then, punta naman tayo dito sa itong ID, itong QR niya. So, sa QR, bago na yan. Hindi na yan yung value. Okay? So, puntahan natin dito. Si prime, ito na. Maging 300 na siya. Tumaas na kasi Okay? So, ilan yan? Ngayon. So, ito lang babaguhin natin. Baguhin lang natin to. Okay? So, 39.2981. So, equivalent siya sa 12.2
12.82 829.636. Okay, 86. Okay, kaya yan yung value. Ngayon, huli natin to. Huli na lang natin to. And then, ito, compute ulit natin to dito. B1 prime na pala to. B1 prime. So, ito dapat yun nandiyan. Okay. Ayan, nandiyan. Tapos, ito naman, nandito. Lagyan na natin ng 1. May 1. So, computein natin ulit. So, ilan yan? 0.06. Then, 309.2981 minus 267,155. Okay, equal. Therefore, ano nangyari? So, tumaas ba yung ano niya? Compressor niya, tumaas. Naging 2.5285. Okay? Ngayon, compute naman natin to si QA. So, si QA, ito, input natin dito. Ito yung QA niya. Si COP naman ang kukunin natin. Okay? And then, kunin natin yung WCOM. Okay? Work ng compressor. So, ilan yan? Ilan yung magiging value? Therefore, ilan kaya? So, 10.7811 divide 2.5285. Okay? Therefore, naging 4.2638. Okay? So, ito naman, paano naman natin kukunin to? Si B1 prime. So, si B1 prime, kukunin natin yan dito sa value kanina. Dito, nag-interpolate tayo. Kasi, di ba, kanina, nandun siya sa 140, tapos 15 degrees Celsius. Ito yon, di ba? Okay, so interpolate ulit natin dito. Saan yung B dyan? Ito. Tama, ito yan. So, dito tayo mag-interpolate, tapos gawin natin 10 to 15, 620. Okay? Okay, so input natin dito. So, linear tayo. Okay? Ayan. And then, dito tayo Ito, itong kukunin natin. Yung B neto, saka ito. Kasi andun tayo sa interpolation, 908, then 0.16, 544. Okay? 544. And then, lagay natin dito yung nasa between kasi siya ng 10, 20. So, 15 yung hinahanap natin. So, ang hinahanap is X. So, therefore, regression tayo from X bar. Okay? So, 15. So, therefore, 16.226. So, lagay natin doon, 16.226 dito. So, 16.226. 16.226. So, ilan yan? So, ilan yun? Compute natin. So, 0.16226 multiplied by 0.06. So, therefore, 9.74 times 10 to the negative 3 cubic meter per second. So, kung natin siya, kung i-analyze natin ng maigi, itong value nito, saka value nito, ibig sabihin, kapag nagkaroon tayo ng superheating suction vapor, magkakaroon siya ng increase in refrigerating capacity. Mag-i-increase siya. Tama ba? Okay? And then, after that, sa work naman ng compressor, ay sa QR naman, kung QR ang pagbabasehan natin, tataas yung niya kasi magiging 12, di ba? Tataas. Okay? Tataas. Ito naman si refrigerating capacity, refrigerating capacity pala, si BR, yung volumetric flow ng refrigerant is bumaba. Bakit bumaba? Kasi times 10 to the negative 3 yan Nasa negative something tayo 0.009. Bumaba yan. Okay? Ito lang ang bumaba yung sa refrigerant. Ibig sabihin, si mass din ng refrigerant is, kung wala tayong given nito, is bababa din. Okay? Si WCOM naman, yung work ng compressor natin or power ng compressor ay nag-increase. Kasi ang previous value niya is 2.17. Ito naman ay 2.5285. Okay?
COP naman, ano nangyari sa COP niya? So, therefore, the COP ay tumaas. Tumaas lalo. Naging 4.2638. So, ibig sabihin, kung i-analyze din natin talaga ang yung na yan, yung superheating na yan, ano ba ang magiging epekto niyan? Epekto niyan sa natin. Okay? So, ito yung magiging epekto niyan. Kung nasaan na ba yun? Okay? So, ang niya, magi-increase yung refrigerating effect. So, tama tayo. COP increase. Yung volumetric flow nag-decrease. Yung mass flow rate nag-decrease. Okay, so halos parehas lang nandun sa natin, sa analysis natin. So, yun lamang dito sa superheating vapor. So, ngayon, i-cut na natin yung yung solution. So, sana mag-enjoy kayo. Okay? Then, next problem naman natin is sa subcooling naman. Sa subcooling, ituturo ko ulit. So, panibagong ulit. Okay? Thanks.